morning, mga kapatid. Good morning. Muna, ipapasalamat ako sa Panginoon na niloloob niya na nakapag-worship tayo sa Kanya sa Espiritu at katotohanan sa mga parang imposibleng paraan, pero naging posible. Bagamat we are not physically all together, we are spiritually, electronically together to worship the Lord in the Spirit and truth. At naibibigay niya sa atin ang mga mensaheng dapat na ipagkaloob sa atin every Sunday. At sa isang nais niyang iparating sa atin na dumarating na yung the beginning of sorrows, yung pasimula ng mga kahirapan ng sanlibutan, pasimula ng kabagabagan, pasimula ng mga kalungkutan. Bagamat apektado tayo dito sa mga nagaganap na ito, meron naman siyang binibigay na mga protection sa atin na hindi tayo magagalaw ng masama. Nung araw, ang unang iglesia, pinagpapapatay din sila pag sila nananambahan, at ang umuusig sa kanila yung mga tao na ginagamit ni Satanas. Ang ginawa naman ng mga Kristiyano noong mga unang panahon, nagbi-meet sila sa underground o yung mga tinatawag na catacombs. Doon sila nakikita-kita, at yun nga na nagpatuloy silang sumasamba sa Diyos na pinipilit silang puksain ng mga kalaban, ng mga alipores ni Satanas. At ganoon din tayo ngayon na pinipilit tayong puksain sa pamamagitan ng hindi naman mga tao na alipores ni Satanas, kundi mga viruses na alipores din ni Satanas. At ito'y pasimula lamang ng mga masasamang araw at mga pestilences kung tawagin nga sa Bible. At ang magagawa lang natin dito ay umasa sa Diyos na lagi niya tayong tutulungan sa lahat ng bagay. At ipagpapatuloy niya na every Sunday nakakapagpatuloy nga na makakapanambahan tayo palagi. At patuloy na tutulungan tayo ng Diyos na laging nakakasama ang bawat magkakapatid. Bawat isa sa atin ay electronically kasama sa pagsamba. At naipaparating ng Panginoon ang mensahe niya sa atin, sapagkat maraming bagay na marami pa tayong dadaanan, yung tinatawag na bautismo sa apoy. Pero ang ginawa naman ng Diyos doon, binigyan niya rin yun ng paraan para mailaga natin ang mga kahirapan at pagbabata ng pagsubok. Yan ay nakasulat sa 1 Corinthians 10:13. Babasahin ko. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso kundi yaong matitiis ng tao. Dadapat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo tuksohin na higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito inyong matiis. So matitiis natin ang lahat ng ito na dulot ni Satanas, sapagkat bibigyan tayo ng Diyos ng mga katalinuhan, kaparaanan na makakailag tayo dito. Mapag-iingatan natin ang ating mga sarili na siya ang magbibigay nga ng karunungan, at tutulungan niya tayo sa lahat ng ito. At magtatagumpay pa rin tayo mga kapatid na hindi tayo pababayaan ng Diyos, sapagkat tayo dadaan sa refining process. Ito ang nakasulat sa Malakias 3:3. At siya'y mauupong gaya ng mangingintab at magdadalisay ng pilak, at kanyang dadalisayin ng mga anak ni Levi, at kanyang pakikinising parang gito't pilak, at sila'y maghahandog sa Panginoon ng mga handog sa katwiran. So para talaga tayo makapaghandog ng handog sa katwiran ng Diyos, dadaan tayo sa maraming pagsubok na lulutang ang pagkaginto't pilak natin. At ito na nga nakikita natin na lahat tayo nasa ating mga puso na sa anumang paraan gusto natin sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan, na anuman ang nagaganap sa mundo, hindi mahahadlangan ng dyablo ang pananambahan ng bawat isa sa atin. At nakikita ng Diyos sa puso natin yun na tapat tayong lahat, na maraming mga kaparaanan na ginagawa ang Diyos. Yun nga lang pananambahan na
Hindi natin akalain na mangyayari pala itong mga ganito at nagbibigay siya ng paraan para nga makapanambahan tayo. At marami din paraan para makapagpadala tayo ng mga ikaputanto electronically rin. So talaga yung high technological capabilities ngayon ng mga tao, yung katalinuhan ng tao, nagagamit din ng Diyos yun para sa kapakanan ng kanyang iglesia. At ito nga nagaganap sa atin na dadaan talaga tayo sa refining process na sinasabi rin sa Zechariah 39. Ito ang sinasabi niya na at akin dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy at sila'y dadalisayan ko na parang pilak na dalisay at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa akin pangalan at akin silang didinggin. Akin sasabihin sa bayan ko at kanilang sasabihin ang Panginoon ay aking Diyos. So ibinibilang tayo ng Diyos na possession o kanyang bayan. Pag ibinilang kayo ng Diyos na possession, mahalaga ka sa Kanya. So ang lahat ng bagay na mahalaga, hindi mo pababayaan. May mga bagay na napakahalaga sa atin, hindi natin ito pababayaan. Napakahalaga tayo sa Diyos, kaya hindi niya tayo pababayaan. Kailanman, puproteksyonan niya tayo magpakailanman at ililigtas niya tayo sa lahat ng gagawin ng kalaban. Kung natatandaan niyo yung istorya ni Jesus Christ, di ba? Nakatulog si Jesus Christ dun sa barko. Ay yung mga apostol, di ba, nakita nila bumabagyo, pinapasok lang tubig yung barko, natatakot sila. Siyempre, miski ngayon nakakatakot, di ba? Umiiwas tayo sa mga viruses ng COVID-19 na nagkakaroon tayo ng kaisipan na baka mahawa tayo, baka maapektuhan tayo, ma-infected tayo. Pero hindi tayo pababayaan ng Diyos, di ba? Sabi ni Jesus Christ, ano yung kinatatakot nyo? Di ba't kasama nyo ako? So yun lang lagi ang magiging pananampalataya natin na kasama natin lagi ang Panginoon sa barko. Kahit parang lulubog na yung barko, napupuno ng tubig, bumabagyo, hindi pa rin niya tayo pababayaan. Relax siya, nakakatulog pa siya sa gitna ng mga kabagabagan, di ba? Tayo, tao na talagang nature ng tao, matatakutin, nangangamba. Pero nandun palagi ang Panginoon para palakasin ang loob natin. Nandun ang Panginoon para tulungan tayo lagi. Kailangan lang lagi tayong tatawag sa Kanya. Lagi tayong hihingi ng tulong, katulad ng ginagawa ng mga apostol na sinasabi na Panginoon, palakasin mo po ang aming pananampalataya. Sapagkat minsan nga, ating pananampalataya ay humihina Kaya hihingi tayo ng kalakasan. Wala namang ibang hihinga ng kalakasan, kundi ang Diyos lang. At ito sa pamamagitan lagi ng pananalangin. At lagi tayo mananalangin sa isa't isa. Kailangan natin panalangin sa bawat isa. Nasa panahon na tayo ngayon ng kabagabagan, nasa panahon tayo ng pagsubok, at bibigyan nga tayo ng Diyos ng mga kaparaanan para mailagan lahat ito. Kaya wala din tayong dapat ikatakot. At ang talagang katotohanan nito, kailangan subukan tayo. Ito yung sinasabi niya sa Proverbs 17:3. Ang kadalisayan ay sa pilak at ang hurni sa ginto, ngunit sinusubok ng Panginoon ang mga puso. So tinitingnan ng Diyos talaga kung anong buhay talaga tayo meron dito. Titingnan niya kung ano pa rin ang magiging pamumuhay natin. Katulad nga nito na patuloy tayo sinusubukan ng Diyos kung hanggang saan talaga tayo susunod. Pero nakikita ko na natutuwa nga ako Kasi nandun yung pagnanasa natin lahat na magsama-sama, tinetesting natin lang katulad nung ginawa ko, tinesting ko muna yung video phone sa Facebook, sa Messenger, at nakita natin na 8 lang ang nakakapag-participate hanggang inintroduce nga ni kapatid na Rose by yung Zoom na apps na 100 participants ang pwede doon. So pag-aaralan natin mabuti ito kung paano pa mapa-i-improve natin ito. Titignan natin ng mga iba pang kaparaanan na ibibigay ng Diyos sa atin na makasama tayong lahat dito sa pagsambanto na every Sunday nakakasamba tayo
At nakakapag-video tape din ako, nakapag-upload ako ng mga mensahe ng Panginoon para sa atin. At nakakatuwa nga itong nagaganap sa buhay natin mga kapatid, na talagang ginagamit ng Diyos yung mga computers, na napapansin ko nga na nagiging magaan na nga ang buhay. Lahat ng bagay puro delivery na. Lahat ng bagay electronically, money transfer, hindi ka napupunta kung saan saan. Di ba? Napakaganda rin ng mga pamamaraan ng katalinuhan ng tao na ginagamit ng Diyos for the goodness ng kanyang mga anak, katulad natin. For the goodness pa rin ito nagaganap sa atin. Kaya lang talagang titiisin natin to kasi apektado tayo eh. Pag may bagyo, siyempre mahahanginan ka. Pag may bagyo, may mga babaksak ng mga puno, may mga sanga mababali, may mga bubong nalilipad, may masasaktan. Natural yun, pero pagkatapos naman ng bagyo, maaliwalas eh. So, itong bagyong dumarating na to sa mundo, tapos nito maaliwalas din to eh. At ito for the good natin. Kasi dito mapapatunayan kung gaano tayo kasolid sa Panginoon. Dito mapapatunayan kung sino sa atin talaga yung matatapat na lingkod ng Diyos. Sino talaga yung handa talaga magtiis, magtiyaga, na gawin ang lahat para sa Panginoon. Na ibibigay natin ang lahat para sa Panginoon. Doon ang ikinalulugod ng Diyos sa atin yun. Meron tinatawag na test of the storm eh. Yung sinasabi sa Luke 6:48. Umpisa natin sa 47. Ang bawat lumalapit sa akin at pinakikinggan ang aking mga salita at ginagawa, ituturo ko sa inyo kung sino ang katulad. Siya'y tulad sa isang taong nagtayo ng bahay na humukay at pinakalalim at inilagay ang patibayan sa bato, at ang dumating ang isang baha, hinampas ng agos ang bahay na yon at hindi nakilo sapagkat natitirik na mabuti. So yung foundation sa bato, malalim ang foundation. Kasi pag ikaw naghuhukay ka ng tinatawag na footing sa building, maglalagay yun ng columns eh. Malalim na malalim yun. Pag malalim na malalim yun, kahit lumindol o magkaroon ng storm, umuga, hindi magagalaw yun. Kasi nakabaon sa ibabaw ng bato. Kaya ang bato ay ang Panginoong Hesus. At ang naging halintulad nga ng matibay na pananampalataya, si Pedro na tinawag din bato. Cephas kung tawagin na. A small stone. Pero bato pa rin, ibig sabihin matibay. Kasi karakter ni Simon Peter yun eh. Matatag siya, matibay, matapang. Kaya lang medyo emotional, pero matapang at matatag siya. Pero kita mo na kahit sa katatagan niya pa rin, talagang pagiging tao ni Simon ay talagang nahulog pa rin siya, nagkasala. Pero matatag siya at matibay. Kaya sabi naman ng Panginoon, kapag matibay ka na at matatag ka na, patibayin mo naman ang aking mga kapatid. Ang iyong mga kapatid. So nandun talaga eh. Ang makapagpapatibay sa atin, yung dumaan din sa matitinding mga pagsubok. Kaya nga, kailangan talaga tayo magpanalanginan ngayon mga kapatid. Yan ang sandatang binigay sa atin ng Diyos na kailangan gampanan natin talaga sa bawat isa na lagi nananalangin sa isa't isa. At ito naman na nagaganap sa atin, tinuturuan tayo ng Diyos na patuloy na magpanalanginan sa isa't isa. Maging matatag sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa atin. Excuse me. Kasi mayroong pagsubok na dadaanan talaga eh. Sabi sa Deuteronomy 8:2. Ito yung nagayari ito sa Israel eh. Sinubukan ng unang iglesia sa wilderness ang bayang Israel. Ito sabi ng Panginoon. At iyong aalalahanin ng buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon ng Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kanyang mapagkumbaba ka at subukin ka at malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang utos o hindi. So tinitignan ng Panginoon sa atin kung ano nasa puso natin eh. Gaganapin pa ba natin ang mga kalooban ng Diyos? Kasi ito, ang dami ng hindrance, di ba? Ang daming ginagawa ng kalaban na pinipigilan tayo magsama-sama.
pinipigilan sumamba, pinipigilan ganapin natin ang lahat ng mga ordinansa ng apostol, pero mapipigilan ba? Na hindi niya naman napipigilan, di ba? Bakit? Nandun sa puso natin yung pagnanasang makasunod. Kaya sabi ng Diyos, susubukan ko kayo. Malaman, ano ba nasa puso niyo? Susunod pa ba kayo o hindi na? Pero nandun nga ang pagsunod natin eh. Kaya nga nakakatuwa nga eh, na talagang very unique ang pamamaraan ng Diyos nga eh. No? Hindi ko akalain na ganun nangyayari itong mga ganito na nakikita mo, we are being consolidated spiritually and then electronically. Talagang sa pamamagitan ng mga electronics, sa mga gadgets, akala natin itong mga gadgets na to ano lang to kumbaga sa hindrance to, hindi useful din to kapag kailangan gamitin. So lahat ng bagay ginagamit ng Diyos to the usefulness Kita mo nga yung panahon ni di ba, ni Balaam, kabayo nga ang ginamit nun, di ba? So, yung panahon ni Elijah, uwak yung ginamit, di ba? Ngayon, ang ginagamit na ngayon ng panahon ni electronics, high technology of computers, di ba? Talagang, this is the last days na talaga na sa mga huling araw, the minds of man shall increase. Talagang very clever, very matalino mga tao. At napakaraming mga invention na gagamitin ng Diyos sa kapakanan natin. Yun ang kagandahan nun We are being tested talaga na sinasabi sa James 1:12 naman. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa nagsisiibig sa kanya. Wala naman tayong ibang ninanasa sa buhay, kundi yung crown of life, yung buhay na walang hanggan. Wala namang iba tayong purpose ng buhay kundi makapunta sa langit. Kaya ang gagawin naman ng Diyos, para matiyak naman din natin na tayo nga ang pupunta talaga doon, dadaan tayo sa pagsubok, sa bautismo sa apoy, para maalaman talaga kung sino sa atin ang ginto at pilak na talagang susunod sa kalooban ng Diyos to the last drop of our blood. Talagang ganito talaga ang sistema. He is leading men in a most difficult way. Tinatawag na trying times. Pag sinabing trying times, yung talagang kabagabagan, very difficult, very napakahirap. Kami nga mga senior, ako nga hindi na ako makakalabas ng bahay. Kasi kapag lumabas ng bahay ang senior citizen, huhulihin hindi ko na magagawa yung araw-araw na ginagawa ko. Sa nagkaroon ng pagbabago, nag-twisting ng way of life. So mag-a-adjust ngayon tayo dito. So adjustable naman kasi tayo. We can adjust to everything. So gagawa ka na naman ng panibagong mo mga way of life. Kung paano na ngayon ang sistema ang gagawin mo, makakope up tayo sa ganung sistema ng buhay. At hindi tayo pababayaan ng Diyos kasi bibigyan tayo ng Diyos ng karunungan, katalinuhan na ma-overcome lahat yun. Kaya yun ang kagandahan ng Diyos Nagagabayan niya tayo. We will acknowledge everything to the Lord and He will direct our path. Yun ang kagandahan ng Diyos Meron tayo talagang gumagabay na Espiritu Santo sa atin. At doon ko naman nakikita na lahat ng members na iglesia ng Palati, talagang nandun yung pagnanasang makasunod talaga. Kita mo nga, pag nagpapadala lang natin, meron nagpapadala sa Palawan, meron nag-money transfer sa BPI, sa what is that GCash, di ba? Lahat ng paraan ginagawa Meron iba nagbabike para makarating lang yung ikapo niya. Ganun Napakaganda na lumalabas yung dalisay na puso ng bawat isa na talagang gusto mong sumunod. Gagawa ka ng mga paraan para makatugon ka, makasunod ka. Yun ang kinalulugdan ng Diyos. Doon nalulugod ang Diyos nandun yung pagnanasa mo na magpakabanal-banal. Nandun yung pagnanasa mo na makasunod sa Kanya against all odds. Na para tayong agila na lumilipad tayo against the storm. Sumasalubong tayo sa flow ng malakas na hangin. Sumasagupa tayo sa mga alon. Yun ang ibinigay ng Diyos sa atin. Yun ang tinatawag na kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kasi nung araw, ang mga Kristiyano, natakot na sila nung araw Kasi nga pinapatay sila Biruin mo, license to kill si Pablo. Papatayin niya ang mga Kristiyano. Hanggang habol-habol niya ito hanggang sa kangkungan. Hanggang sa dumating na yung panahon na si Pablo naman ang hinahabol sa kangkungan. At gano'n na nga, nagkaroon ng iglesia sa bawat iglesia na
bago na itatag ni Pablo yung mga 7 churches sa Asia Minor, talagang napakahirap ng mga persecution talaga, tsaka mga pagsira ni Satanas. Nga sa dumating yung early church nga na talagang nag-underground na sila lahat. Pinipersecute talaga sila, pinapatay sila. So sa catacombs na sila nagpupunta sa ilalim ng lupa, humuhukay sila ng mga tunnel na gumagawa sila ng catacombs. Doon sila nag-meet, doon sila sumasamba. Parang ganun din nga nangyayari sa atin ngayon eh. Sa pag-usig sa atin ng mga aliporis na sa ng mga virus, pumapasok tayo sa mga catacombs, sa mga pamamaraan kung saan mag-meet tayo na masasamba pa rin natin ng Diyos sa kaparaanan, sa espiritu at katotohanan. No, napakahiwaga ng Diyos sa mga pamamaraan. Talagang hindi tayo niya pababayaan na hindi maganap yung kalooban. Ito'y simula pa lang to ng kahirapan to. Marami pang dadaanan ng iglesia, marami pa tayong dadaanan. Pero lahat yun tagumpay. Dahil sinabi nga ng Diyos yun sa 1 Corinthians, babasahin ko ulit 1 Corinthians 10:30. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yung matitiis ng tao. Dadapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo tukso'y na higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ng paraan ng pag-ilag upang ito inyong matiis. So meron laging solusyon na bibigay ng Diyos sa atin. So wala tayong dapat katakutan eh, wala tayong dapat ipangamba eh. Kasi ang Diyos ang gagawa nga, siya gagawa ng paraan ng pag-ilag. Siya ang magbibigay sa atin ng paraan para matiis natin at pagtagumpayan natin itong mga pag-uusig ni Satanas sa atin. Pagkat in the long run, hindi naman mananalo, talo yan. In the long run, talo lagi. Kahit manood ka ng mga pelikula o manood ka ng mga sa sine o sa mga istorya, nagpapasimula yung mga kontrabida, talaga namumugigi sila sa umpisa eh. Kawawa yung mga bida, diba? Talagang bugbog sarado. Pero pag nagtatapos na at kumikilos na yung katuwiran at katarungan, ang nakakaawa na yung mga kontrabida dahil kawawa na ang mga nangyayari sa kanila eh. Kasi talo sila, hindi sila mananalo. Ganon din ang ginagawa sa atin eh. Talagang pinahihintulutan ng Diyos na mabugbog tayo ng todo para lumutang yung pagiging ginto natin. Tapos siya naman ang gagawa na paraan para magtagumpay naman tayo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos kailanman. Kasi may sinasabi ang Panginoon sa atin na hindi niya tayo pababayaan. Siya yung magpapatibay sa atin hanggang sa katapusan. Sabi sa 1 Corinthians 1:7-8, ano pat kayo hindi nagkulang sa anumang kaloob na nagsisipaghintay ng paghahayag ng ating Panginoong Jesucristo, na siya naman magpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan, upang huwag kayong mapagwikaan sa kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi ang purpose ng Diyos talaga, kaya tayo dumadaan sa ganito mga kahirapan, pagsubok, ang purpose niya na hindi tayo mapagwiwikaan sa araw na yun. Na talagang siya, patitibayin niya tayo sa pamamagitan ng mga pagsubok, mga kahirapan, pagbabata. Yun ang bautismo sa apoy. Kaya nga binautismo ang iglesia sa Espiritu at sa apoy. Kaya malalaman mo bilang isang Kristiyano ka na meron kang bautismo sa Espiritu dahil dumadaan ka sa bautismo sa apoy. At yun nga ang nangyari sa 1/3 na natira sa iglesia. Tayo nga yung pinagpala na yun, na tayo yung remnants ng iglesia. Na patuloy at patuloy na talagang gaganapin natin to the end. Talagang hindi natin mamahalin ang datiang pagkatao natin. Mabubuhay tayo sa bagong pagkatao. At wala tayong ninanasa kundi ang patuloy na tulungan tayo ng Diyos na gampanan natin ang kabanalan. At patuloy na magampanan natin ang kabanalan, mga kapatid. Amen.